Guys, marami talaga ang nanghihinayang kay Justin Brownlee dahil hindi siya ang import ngayon ng Barangay Ginebra. Maaga kasing nagpapakita ng magandang laro ang mga bagong import, partikular sina Tyler Bay ng Magnolia, Chris Ortiz ng Blackwater Bossing, Thomas Bodanovich ng Converge, si Sulaiman Braino ng Meralco. Isama na rin natin si Quincy Miller pero temporary replacement lang naman siya para sa malapit nang bumalik na si Randy Hollis Jefferson. Nanghihinayang ang marami na wala na si JB dahil mula nang dumating ito sa PBA ay ito na ang naging barometro kung tunay nga bang mahusay ang isang import. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, tinambakan ng Blackwater Bossing ang Converge Fiber Xers 103-84. Umabot pa sa 27 points ang lamang ng tropa ni Coach Jeff Carriazo. Laban sa dati niyang team na ngayon ay kinu-coach ni Aldin Ayo. Nagtala ng double-double ang bossing import na si Chris Ortiz, 21 points and 11 rebounds, na may kasama pang 6 na assist, 3 steals at 2 blocks upang bigyan si Jeff Carriazo ng unang panalo sa bago niyang team. Kung inyong naaalala, si Jeff Carriazo ang coach ng Alaska nang mabili ito ng Converge. Isang conference lang na hinawakan ni Carriazo ang Fiber Xers at pina-exit na siya ng management upang ipalit si Aldin Ayo. Ngayon na nasa bossing na si Jeff Carriazo, ibinigay niya ang unang talo ng dati niyang team dito sa Seasons 48 Commissioner's Cup. Espesyal ba ang panalong ito dahil dating team niya ang kanilang tinalo? Naging maginoo ang bossing coach sa pagsasabing irrelevant daw kung sino pa man ang kanilang kalaban. Maging Converge man iyan o ibang team, importante raw ang panalo nilang iyon dahil unang laro nila. Magbibuild daw iyon ng kumpiyansa para sa kanilang team. Double-double din ang iminarka ni Sulaiman Braimo na sa panalo ng Meralco kontra sa ROS ni Coach Yeng Giao. Unang laro pa lamang ito ng Nigerian-American import pero marami nang namangha sa kanyang debut performance bilang import ng Bolts, 34 points and 14 rebounds. Malaki ang naitulong ng Golden Gilas player na si Chris Newsome sa kanyang 20 points. Ang kasulukuyang batch of imports ay nagpapakita ng impresibong performance sa kanilang unang laro dito sa PBA. Malaki ang naging impact nila sa kanilang respective teams, ngunit marami nga ang nagsasabi sayang at wala si Justin Brownlee upang tunay na masukat ang kanilang galing. May mga import kasi na sa una lang mahusay pero pag napag-aralan na ng ibang coach ang kanilang galaw ay nanuneutralize na sila ng mga local players. 7 taon na si Justin Brownlee sa PBA pero palaisipan pa rin siya sa maraming coach sa liga hanggang ngayon. Ilang beses nakaakyat sa finals ang Meralco ngunit laging si Brownlee ang nagiging hadlang para makuha ng Bolts ang una nilang kampyonato dito sa PBA. Kahit ang Grand Slam coach na si Norman Black noon ay siya pa ang coach ng Meralco ay hindi niya na-solve ang Brownlee magic. Sa argumentong ito ay tiyak na maraming talk and text fans ang aangal. Sasabihin nila na talo ni Randy Hollis Jefferson si Justin Brownlee nito lamang nakaraang Governor's Cup. Excuse me po, pagpaumanhinan po ninyo ako, hindi ko po gustong i-discredit ang kampyonato ng TNT last Governor's Cup, ngunit marami pong naniniwala kung hindi nadali ng food poisoning si Brownlee, kung hindi siya pinabagsak ng diarrhea, ay hindi makakakuha ng buwelo ang tropang Giga. Pero ikakatwiran siguro ng ilan, nakabalik naman siya sa laro. Nakabalik nga po si Brownlee pero wala na siya sa kanyang optimal kondisyon. Katulad din po iyan ang nangyayari ngayon kay Randy Hollis Jefferson. Okay na si RHJ sa ngayon pero pinagpapahinga pa siya ng husto. Dahil sabi nga ni Coach Jolas, ayaw nilang paglaruin ito ng hindi 100% healthy. Dito sa PBA at maging sa international basketball competition, unstoppable si Justin Brownlee kapag wala siyang karamdaman. Nakita naman natin kung paano binalikat ni Brownlee ang pupunan ng Gilas sa SEA Games hanggang sa Asian Games. Kaya nga aminado ang mga PBA coaches, si Brownlee ang barometro kung tunay nga bang mahusay ang mga import na dumarating dito sa PBA. Hangad nga po natin na sana'y may mahuhusay pang import na maglaro sa PBA dahil in the long run
ay ang atin din pong mga local players ang makikinabang. Dahil sa pagharap nila sa mas matatangkad at mas mabilis na dayuhan, ay makakagain sila ng experience na magagamit nila sa darating pang international competition. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Estrella Mercurio, Roberto Baguio, Cedric Waniwan, Rodrigo Orfiana, Almera Sumolat, Noel Corpus, Mike Vicente, ingat sa Israel kabayan, Scout Ranger, Wendell Bagsak, at si Bernie Roland. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.